If you have your novena to God's love, the list of your dreams, please bring it out. Raise it up high. Kung wala naman, it's okay. Just raise up your dreams. As one family, as one community, we pray for our dreams. Father in heaven, thank you for all the dreams you have planted in our hearts. Lord, mayroon kami mga plano, may timetable kami, may timeline kami for these dreams, and sometimes talaga hindi natutupad, hindi nangyayari, but we believe, we trust in your timing. Lord, we declare that these dreams are coming true. Why? Because our prayer at the end of the day is your will be done. And we declare victory. We declare dreams coming true. In Jesus' name we pray. Amen. Today, I receive all of God's love for me. Today, I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today, I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today, I open myself to God's Word, so I become more like Jesus every day. Today, I proclaim that I am God's beloved. I am God's servant. I am God's powerful champion. And because I am blessing the world. In Jesus' name, amen. Welcome to Feast Dagupan! I want you to go around for 30 seconds, batiin ng bawat isa. Kung ka-close nyo naman yan, kapamilya ninyo, yakapin ninyo. Pag hindi nyo ka-close, fist bump. And tell that person, God will have the last say. Come on, 30 seconds. God will have the last say. Ten seconds. 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 1. Let's give them a big shout of praise! God will have the last say. I want you to absorb that. Perhaps your situation is telling you, tapos na, finish na, hanggang dyan ka na lang, no, sabi nyo, God will have the last say. Perhaps sinabi sa'yo ng doktor, ay medyo hanggang dito ka na lang, ganito na, God will have the last say. Believe in that. Claim that. God will have the last say. Hanggat hindi sinasabi ng Diyos na it's over, it's not yet over. So NSD, never say die. Sige ko pa yan. Welcome to our peace. And with that, let's honor the word. Friends, this is the word of God that tells you He has the last say. And believe me, listen to this, huwag niyo palagpasin to, it will be good. We honor, we sing, Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. Amen. Upo muna tayo. Ayan. Naramdaman ko medyo pagod na kayo, so upo muna. Mamaya patatayoin ko ulit kayo. Welcome to our current series entitled Feels. Pakisabi nga ulit, Feels. And for the past 5 Sundays, ang pinag-uusapan natin ay emosyon. Emotions. Tingnan ng katabi kung emosyon pa yan. Alam niyo, this is one thing na
gusto ko sa community natin, kasi yung mga topics natin dito, hindi lang spiritual, practical din. Pansin nyo, hindi lang spirituality, practicality rin. Pinagsama-sama natin sila. What a blessing. Amen ba tayo dyan? Sabi, di ba, hindi lang talaga, ano lang, spiritual. Minsan finances ang series natin, minsan relationships, minsan health, lahat practical. Last week, we've talked about the emotion called sadness. Ano ulit yung one powerful message natin last Sunday? Ano ulit? May nakakaalala ba? The Lord, yes, God, the Lord heals the broken. Mama ko yan. Proud daughter here. The Lord heals the broken. Yun yung one big powerful message natin last week. If you want to review yung talk, o kaya balikan, or if ever hindi kayo naka-attend last week, you can watch that sa ating Facebook page o sa ating YouTube channel. Search nyo lang The Feast Dagupan. I don't know, baka nasa website din natin, feastdagupan.com. Ayan, plug tayo. Today, we'll be talking about jealousy. Silos. Yan ang pag-uusapan natin. Silos. Hindi ko alam kung alam niyo yung kantang to. Ang puso ko'y nagdurugo at parang sumisikip ang dibdib ko sa tuwing nakikita ko na katabi kayo. Kahit di naman tayong dalawa ay lagi na lang pinagseselosan siya. Bakit ba siya at bakit di na lang ako? Silos ang title niya, Silos. Pinag-uusapan namin ni Brother Lawrence. Ano kumanta nun? Sabi ko sa... Sino sa inyo ang nagselos na? Taas ang kamay. Okay, nakaramdam na ng selos. Ayan. Sino sa inyo ang nainggit na? O nakaramdam ng inggit? Sabihin nyo, yippee! Kaya pala nasa feast kayo. Selos ang pag-uusapan natin for today. At kapag nag-progress yan, magiging inggit. Magiging envy. Pag-uusapan din natin yan mamaya. Our one big powerful message is this. Again, ang one big powerful message, kahit ito lang yung baunin ninyo paglabas ng gurings, okay na kami. Our one big powerful message is this. Entrust your desires to God. I want you to high five 10 people. Sabihin mo sa kanya, entrust your desires to God. Entrust your desires to God. Yun, no? Tanong, ano nga ba ang jealousy? O, unahan ko na kayo, hindi ito yung bintana. Unahan ko na kayo. Ano nga ba ang jealousy? Ito jealousy is that uncomfortable feeling of seeing someone have something you want but don't have. Jealousy po yan. Selos po yan. Example, diyan tayo mapapasabi ng buti pa sila meron, sana all. Jealousy yan. Selos yan. Yung tipong, Lord, buti pa sila meron, bakit ako wala? Sana ako rin meron. Jealousy yun. Selos yun. Yung tipong, Lord, buti pa yung kaibigan ko, bago ang kotse, naka BMW, ako, naka Lumber Jeepney. Yung isa naman, Lord, bakit siya? Naka-VTEC. Ako, naka-Viticleta. Or, nakita mo yung classmate mo nung college, mayaman na, tinanong mo si Lord, Lord, saan galing yung wealth gap? Halos magka-batch, magkaklase nga kami. Mas matalino pa nga ako dyan. Siya, nagta-travel na, may sasakyan na, ako, nag-jeep pa rin. Selos. Jealousy.
Or nakita mo yung barkada mo na kinasal na. Sasabihin mo, buti pa siya may asawa na, natagpuan na niya ang dawan niya. Ako, wala pa rin. Mapapasabi ka rin, buti pa si Snow White, kumagat lang ng mansanas, nagka-love life na. Ako, fruit salad na ang pinapak ko, wala pa rin. Buti pa si Cinderella, nag-iwan lang ng isang sapatos, ako siyam na pares ng iniwan, wala pa rin akong love life. Selos, jealousy. O kaya kapag outing, lahat ng barkada mo, kasama nila ang mga jowa nila. Ikaw, walang jowa. Alam mo kung bakit kanila sinama? Tanong niyo kung bakit. Para may photographer sila. Yun. Taga-picture. Awang-awa ka sa sarili mo, pero alam niyo ito ang problema. Today, it's easy to be jealous. Bakit? Alam niyo kung bakit? Dahil sa social media. Every day, pinopost ng mga kaibigan mo, ng mga kakilala mo, mga influencers, yung mga wins nila sa buhay. Travel, kumakain sila ng mga masasarap na pagkain, yung pagkakape nila, ano pa, yung success nila. And you see, yan ang selos eh. We feel that ugly feeling na sana meron din ako ng mga yun. Silos. At alam nyo, yung selos, nasasanay na yung dila ko eh. At alam nyo, yung selos din, ito yung nararamdaman natin kapag parang ang tingin mo, yung romantic partner mo ay naa-attract sa iba. It's also called jealousy. Diyan tayo mas pamilyar na selos. Bakit jealousy yun? Tanungin nyo kung bakit. Kasi bakit ka nagsiselos? Because you want the attention or the desire na binabaling ng partner mo sa iba. Ang feeling mo, dapat para sa akin yun. Kaya ka nagsiselos. Now the question is this. Is jealousy bad or good? Ano sa tingin nyo? Kunwari, sumasagot ka, no? Is jealousy bad or good? Is jealousy sinful? Honestly, pakiramdam natin parang masama. Diba? Jealousy feels awful because it comes with other difficult emotions like sadness, anger, and pain. Tapos lahat ng yan, parang kanta, minash up sa puso mo. Lahat ng yan, parang merienda sa mainit na panahon, hinalo-halo sa puso mo. Kaya hindi mo alam ang nararamdaman mo, magagalit ka ba? Maaawa ka ba sa sarili mo? Malulungkot ka ba? Yung mga ganun. But we already learned sa series na to that there are no bad emotions. Walang bad emotions. Only bad ways of managing them. Yan ang paulit-ulit nating sinasabi sa series na ito. Walang masamang emosyon. Mali lang ang pagmamanage natin. There is no bad emotions. Now the question is this again. Is jealousy different from envy? Ano sa tingin nyo? Hindi na sila wala nang ganon. Is jealousy different from envy? My answer is this, magkaiba po yun. Aside sa spelling. Okay? Ang envy mas intense. Let me explain. When the feeling of jealousy includes feelings of hostility towards the person who has what you want, that's no longer jealousy. That's envy. At sisirain ka niyan. Kasi ang envy, isa sa mga 7 deadly sins, capital sins.
Now, anong pinagkaiba ng jealousy at envy? Ito po, bibigyan ko kayo ng sample. Sabihin nyo, sample, sample. Tatambling sana ako. Ang jealousy, sana meron ako nung meron siya. That's jealousy. Ang envy, masama na. Ang sasabihin mo, kung wala ako, dapat wala ka rin. That's envy. O kaya, sana mawalan ka. That's envy. Nakikita niyo na yung kaibahan? Example, jealousy. Sana all may jowa. Jealousy. Envy. Ako, maghihiwalay din kayo. Walang forever. Envy. Nasusunod niyo na? Ano pa? Jealousy. Sana all pinopost ang jowa sa Facebook. Jealousy. Envy ito. Magpo-post ka ng ganito sa Facebook. Couples who usually post their relationships in social media are generally unhappy. Envy. Ano, susundan nyo na? Di ba may mga ganyan? Ano pa? Jealousy. Sana all naka-iPhone. Jealousy yon. Envy. Di naman fully paid. Envy. Nasusundan nyo na. Ano pa? Jealousy. Sana all may kotse. Jealousy. Envy. Babawiin din ng bangko yan. Nasusundan nyo kung may hostility. May gigil, di ba? At yan actually ang nangyari kay Cain and Abel. Kay Cain at kay Abel. Basahin natin. Let's all stand. Basahin natin dyan. Now, Adam had sexual relations with his wife Eve, and she became pregnant. When she gave birth to Cain, she said, "With the Lord's help, I have produced a man." Later, she gave birth to his brother and named him Abel. When he grew up, Abel became a shepherd, while Cain cultivated the ground. When it was time for harvest, Cain presented some of his crops as a gift to the Lord. Abel also brought a gift, the best portions of the firstborn lambs from his flock. The Lord accepted Abel and his gift, but he did not accept Cain and his gift. This made Cain very angry, and he looked dejected. Si Adan at si Eva may dalawang anak na lalaki. Anong pangalan? Cain and Abel. Si Cain at si Abel. Si Cain, farmer. Si Abel, shepherd. Pareho silang nagbigay sa Diyos. Nag-offer sa Diyos. Kumbaga, nag-tithe sila. Ito ang naging problema. God favored one over the other. Ang sabi na sa binasa natin, verse 4, nandyan, the Lord accepted Abel and his gift, but he did not accept Cain and his gift. Hindi natin alam kung bakit hindi inaccept ng Diyos yun. Hindi natin alam. Pero, pwede nating hulaan. Base sa sentence, bago nung verse na yon. At anong sabi na sentence bago ng verse na yan? Ang sabi dyan, the best portions of the firstborn lambs from his flock. Tapos wala nang sinabi tungkol sa offering ni Cain. Ibig sabihin ba, kaya hindi tinanggap ng Diyos yung offering ni Cain kasi hindi best ang binigay niya? Pwede. Hindi tayo sure. But again, hindi yan ang point natin ngayong hapon. Itong pag-uusapan natin, the author is not focused on the reason for Cain's rejection. The author is focused on Cain's response to the rejection, which is envy, which is anger. Sabi sa binasa natin, this made Cain very angry, and he looked dejected. Now ang tanong, was there a better response ba doon kay Cain? Naman, sabihin niyo naman.
Syempre, may better response doon. Cain, mas maganda sana kapag ang response ni Cain ay number 1, he celebrated his brother's abundance. Maganda sana pag gano'n yung naging response niya. Or number 2, nagpaturo siya kay Abel kung paano next time, tatanggapin naman ng Diyos yung offerings niya. Nasusundan nyo? Or number 3, pwede yung response niya maganda, trust that His blessing is coming. Mas maganda sana yung sinabi ni Cain na, wow, masaya ako para sa iyo, Abel, kasi tinanggap ng Diyos yung offering mo. Pwede bang magpaturo ako sa iyo para next time, tanggapin din ng Diyos yung offerings ko? Mas maganda sana pag ganun ang nangyari. But instead, Cain responded with rage. Mga kapatid, that is how envy works. Instead of entrusting your desire to God, envy drives our desires to consume us. Yung envy ni Cain ay kinonsume siya. Anong ginawa niya? Pinatay niya si Abel. Tayo din, pag naiinggit tayo sa isang tao, alam nyo ba? Pinapatay na rin natin siya. Hindi literally, pero sa isip natin, pinapatay na natin siya. Because of envy. Because of hatred. Sabi ni Jesus, hatred is murder too. Hindi mo nga siya pinapatay literally, but in your mind, pinapatay mo siya. Now, anong gagawin natin when we feel jealous? Taling niyo kung ano. When you feel jealous, here's my invitation. Entrust your desires to God. Yan ang gagawin mo. Are you ready to entrust your desires to God? Are you ready? We pray, Father in heaven, sometimes, o kaya most of the times, we feel jealousy, we feel envious about other people, about their successes, about what they have, about who they are. Today, Lord, we surrender to you this feeling. Lord, heal us sa feeling na to. And we entrust to you our desires so that we can use these desires for your greater glory. Remind us always that you are always in charge. And today, Lord, we declare that our dreams, our victories are coming our way. In Jesus' name we pray. Amen. We sing to the word. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Let's give the Lord a big, 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 big hand. Amen. Please be seated, everybody. At para pagpatuloy ang ating usaping selos at envy, let's give a warm fist, dagupan, clap, and welcome to our brother, Brother Lawrence Bandong. Palakpakan po natin si Brother Bars. Good job, bro. What a powerful messenger of God. So I'm trying to apply already, I'm celebrating His blessing. Alam niyo po what is interesting sa ating discussions on emotion ay tinitignan po natin sa dalawang lens or lente. We are looking at two sides of the different emotions. Kung titignan niyo po, parang sa unang tingin, negatibo. Pero positibo din po pa. Like jealousy. Jealousy has a role to play in our lives. Ibig sabihin po yon, it has a blessing. Kaya nga, pakisabi nga po sa katabi, may blessing ang selos. Tulad na sabi ni Brother Bars, jealousy is a deeply unpleasant feeling, but it's full of potential. Kanina, tanong ko yun ako, anak, may selos ka bang nararamdaman? Lalo na doon sa mga kapwa mo, volleyball player. Sabi niyang anak ko, wala, mas magaling ako doon. Yung mga gano'n. Alam mo yung gano'n. Tapos, tinanong ko yung asawa ko, pag-usapan nga natin yung selos.
Sabi niya, naalala mo yung ganitong pinagdaanan natin sa selos? Sabi ko, wag na lang natin ituloy, baka hindi ko matuloy. You know, when we bring it into the light and avoid the slippery slope to envy, it can bring us many gifts. Meron po tayong apat na gifts or blessings. Number one, jealousy says, you have desires. The fact that you have desires is a good thing because desires push us forward toward our goals. Imagine niyo wala po tayong desire. It means two things. It's either we're dead or we are an emotional zombie. Yung we go through motions with no emotion. We exist, like yung upuan na yan, we exist, but we are not alive. Alala ko, hindi ko makalimutan, isang pare ang nagkasal. Ang style ng pare, kakausapin niya yung babae. And then sasabihin niya, anong gagawin mo pag nakita mo yung asawa mo sa mall? May kasabay na lalaki. Sabi naman ng babae, wala namang problema, kasabay lang naman. Tapos, anong gagawin pag nakaakbay? Pwede pang pag-isipan kasi baka pinsan niya o kapatid niya o gano'n. Hanggang sa tinitest talaga, pinupush to the limits nung pare kung magsiselos siya. But believe me, husbands here, no? Pag nagsiselos po ang ating mga asawa, it's also one way of protecting us. Kasi kung hindi po, walang motion, then we could go astray. Parang kanta yan, no? Jealousy is an emotional slap in the face saying, wake up, what do you really want? Kasi po, if we are trapped in an autopilot mode, alam niyo naman, ang buhay natin, endless loop of the cycle, ano? Gising, tulog, uwi, no? Jealousy can switch it off and ask us, what are your core desires? Ano nga ba yung gusto mo? What are your core desires? And it can steer you to move to the next gift, which is jealousy says it's time to act. Jealousy can push us to change, to execute. Sabi ni Brother Bars, because of social media, it's easy to get jealous these days. Parang kanyan jealousy papuntang envy, pero ang jealousy, ang trigger niya yung comparisonitis. One time, I saw my classmate, batchmate ko nung high school, sa isang resort sa Bulinaw. And then, after 2 to 3 days, another resort na naman siya doon sa La Union. Alam mo yung ganon, yung feeling na, ay, bakit ganito? Parang, ito, di pa nga ako diyan na lang binmali o linggayan, wala no? So, pumapasok na po yun, ano? Pumapasok na. This is big. Don't just be jealous of a person's success. Be jealous of what he did to be successful. Amen? Huwag lang po tayong magselos dun sa resulta. Magselos po tayo doon sa proseso. Naalala ko, last Sunday, nakaupo po ako doon. And then tinitignan ko po si Brother Marlo. Sabi ko, grabe, ang laki na ng pinagbago ni Brother Marlo. Malapit na siyang mag-graduate sa itim na damit. Kasi, nagpaalam naman ako. Tapos sabi ko kay Sis Yeng, nandito pala yung asawa ko, ano? Akala ko, sabi ni Sis Yeng, alam mo, mas swerte ka at mag-asawa na kayo ni Brother Marlo. Bakit naman, bro? Kasi papabol siya ngayon. Di ba? Tapos, habang tinitignan ko, kasi nasa LCIF diet na siya, no? Parang, these questions were thrown to me. Sabi dito, nagselos ka ba nung kumakain lang siya ng meat at sabaw at ikaw ay naka-2 rice? Nagselos ka ba nung naka-3-in-1 ka samantalang tinitiis niya yung black coffee na walang lasa? Or, nagselos ka ba sa tubig na iniinom niya habang ikaw ay naka-happiness? Di ba? So the point here is, wag lang po tayong magselos doon sa resulta. Instead, magselos po tayo doon sa proseso and it will push us to act. Palitan po natin yung sana all. We can say, congratulations, natutuwa ako sa tagumpay mo.
Turuan mo nga ako kung paano mo yun ginawa. At naniniwala ako na darating din ang para sa akin sa tamang panahon at tamang paraan. Amen? Third, this is a little bit difficult. Jealousy says you have dark desires too. Alam niyo po, ang ating desires are mixed bag. Sometimes, we desire good things that will bless us, but there are also times that we desire bad things that will destroy us. Or sometimes we desire things that are not necessarily bad, but we have false expectations to the point that we even hurt others just to get what we want. Ano ang ginagawa ni jealousy? Jealousy spotlights all these desires and invites us to discern if they're healthy or unhealthy. The big word there is discern. Okay? Fourth, finally, jealousy says, you are made for more. Kung ang akala mo, ang yaman o posisyon lang ang punot dulo ng buhay, mabibigo ka. More important than pursuing good things on earth, jealousy can remind that we were created to pursue God. God created us to become co-rulers, and this is our identity, our destiny. That's why kahit na anong gawin natin, even after we get what we want, we still remain empty. Na-experience nyo po na to, nakuha nyo na po yung gusto nyo, pero after all, meron ka pa rin nararamdamang emptiness. Because deep inside, our deepest desire is God Himself. Back in college, I have this prayer song. Sabi doon, Lord, you are more precious than silver. Lord, you are more costly than gold. Lord, you are more beautiful than diamonds. Nothing I desire compares to you. What a beautiful... I really love that prayer. Ito, walang bandang sumuporta, ano? But really, our deepest desire is God Himself. And only God will give meaning and fulfillment to your desires. So ang jealousy can also give us blessings because jealousy, pinapaisip niya tayo kung ano yung mga ninanais natin at kailangan nating aksyonan. At pinapaalala nito na tayo ay mas malaki pa ang ating magagawa. On the other hand, there are also three ways that jealousy becomes a problem. Number one, when jealousy leads to obsessiveness. Jealousy is such a powerful emotion. Pero if you are not aware, it can consume you. You can become so obsessed with a thing or person that you want to spend most of your time, attention, energy, feeding your jealousy. Ito na yung nag-i-stalk ka. Okay? Nag-i-stalk ka to whoever you want. Because you are trying to follow what is happening in their lives. And as we mentioned already kanina, when jealousy leads to envy. Okay? Ang selos maaring magdala ng kabutihan sa atin. Pero kung ito ay may kasama ng masamang intensyon sa kapwa, nagiging inggit na po ito. Let me give you a tip. One tip na ginagawa ko po is I try to be grateful for the blessings of others. Halimbawa, may nakita ka bagong sasakyan, I pray for that person. Okay? Hindi ko makalimutan to when my eldest was in elementary. Alam mo yung feeling na magbubarkada kami, siya lang yung walang honor. Di ba? Tapos, pupunta ka ba sa school to celebrate
with them. Pero alam niyo, ang ginawa namin, punta tayo. Turuan natin yung anak natin to celebrate the blessings of others. Because when jealousy becomes envy, we resent the person who has what we want. And it will lead us to the third way, that is when jealousy leads us to self-pity. If you get stuck in jealousy, you feel bad about yourself permanently. Ang tawag po dito, toxic jealousy. It will not only make you resent to the person who has what you have, but also you resent yourself for not measuring up to others. And worse, this "who is me" attitude leads to self-sabotage, where you subconsciously destroy your future. At ilang beses na po natin itong nakikita. Before I pass on to Brother Bars, there's this book, ang title po niya ay What's Next by Bob Bafford. Yun ang pronunciation eh. Ang ganda po ng libro dahil sinasabi talaga doon na tayo as people, as persons, lagi tayo may hinahanap na susunod. Pag may nangyari, parang naghahanap pa tayo ng kasunod. At shinare ni Bob Bafford yung experiment na ginawa nila sa Florida, na ang ginawa nila is may mga race dogs kung paano nila binibigyan ng training, and their training is cruel. So, anong ginagawa nila sa mga race dogs? Ginugutom po nila, and then pag gutom na, sa kanila bibitawan. And ang catch po ay mayroon silang ilalabas na rabbit na hahabulin ng race dogs. Kaya lang yung rabbit na yon, robot, na nakaprogram na hindi nila ma-overtaken. So, natitrain sila na tumakbo ng mabilis. At kapag tapos na yon, napagod na sila, sa kanila pakakainin yung race dogs. One day, it's the same routine, ginutom nila, imbulos da, ito, Tagalog to. Pinakawalan nila, akala mo, hindi taga-Pangasinan, ano? Yabang. Tapos, biglang nasira yung robot na rabbit. So, nung nasira yung robot na rabbit, siyempre naabutan nila. Anong saktong-saktong dadakmain na nila, ay doon sila na prostrate. Na peke pala yung hinahabol nila. And according to Bob Bafford, di ba minsan tayo ganun din? Pinapaalala niya sa atin na baka tayo din habol ng habol at the expense of our family, of our faith, and the most important things in life. At baka pag nakamit natin, ay peke pala. Hindi pala yun ang hinahabol nating magpapaligaya sa atin. At baka, yung sana all, naging sana hindi na lang. Brother Bart? Let's give a hand to Brother Lawrence. Amen. First timers in the house, meron po ba? Raise your hands. Mga kayong mahiyang yan. Let's welcome them. 1, 2, 3, go! If you are a first timer, kita-kits po tayo dito sa harap. I will welcome you. May regalo kami sa inyo. Ipagdadasal ko kaya sa after the feast. Alright. Again, our one big powerful message is this. Entrust your desires to God. Pakitaas ang kanang kamay. Come on. Pakitapik ang nasa kanan. Pakisabi, entrust your desires to God. Pakitaas ang kaliwang kamay. Come on. Pakitapik ang nasa kaliwa. Sabihin mo, eto na nga, di ba? I would like to share with you the hows, the paanos, the 7 steps to do when we feel jealous. Ito yung gagawin ninyo kapag nakaramdam na kayo ng jealousy or envy. Ayan. Ay nako, isulat to, picturean mo. Mga nasa online, I encourage you, screenshot ninyo. This can help you. Sabi ko nga po sa inyo, practicality din tayo dito sa peace.
Are you ready? Sabihin nyo nga, ready na. Step 1 is this. Name your jealousy. Pakiulit. When you feel jealousy, acknowledge it. Huwag mong i-deny. I want you also to name it. Gusto ko aminin nyo. Kompletohin nyo to ha. I am jealous of blank. Dapat lagyan mo yan. Aminin mo, name your jealousy. Ano kaya? I am jealous of blank. Kanino ka nagsiselos? Kanino ka naiinggit? Pangalawang tanong, bakit ka nagsiselos? Bakit ka naiinggit? Be as specific as you can. Yung tipong, Lord, naiinggit ako sa office mate ko kasi sexy siya. Ang korte ng kanyang katawan, happiness ng bote. Pero ako, happiness na in can. Sabihin mo, para alam mo yung i-address mo. You need to name it. Kasi kapag inamin mo, naming it and be specific as you can, it will humble you. And it will free you. Bakit? Tanong niyo kung bakit? Kasi alam mo na. Nasabi mo na yung bumabagabag sa puso mo. Am I making sense? So that's step number 1. What's step number 1? Here's step number 2. Be vulnerable with people you trust. Pakiulit. Isbigan mo or sa close friend mo, sa safe people mo. Share your feelings with them. Bakit? Kasi in order for you to receive empathy from them. Kasi minsan, yung sinasabihan mong tao, nakakaramdam din yan ng selos. Nakakaramdam din yan ng inggit. Tapos, matutulungan ka niyan. Minsan, they might even give you a fresh perspective on what you are feeling and how should you handle it. I-share mo sa kaibigan mo, oy pre, nagsiselos ako sa ganyan, oy pre, naiinggit ako kapag ganyan. I-share mo sa kaibigan mo. Sali ka sa light group, sali ka sa LG. Meron tayo niyan sa youth, sa single, sa couples. May jewels pa tayo para lang sa kababaihan. Join ka. May jewels. Lagi ko yung sinasabi, join ka. Huwag ka lang makontento ng pag-attend lang dito sa feast. With life together. Join a small group. Join light groups. Para ano? Para may mag-guide sa'yo. Merong magbibigay sa'yo ng new insights. Kasi minsan, nabubulag na tayo ng inggit. Nabubulag na tayo ng selos. Akala natin ang sama ng tao. Pero ang totoo, you are looking at the person in the lens of jealousy. At kailangan paalalahanan tayo ng mga kaibigan natin. What's step 2? Here's step number 3. Thank God for what you have. Ay nako, powerful yan. Gratitude. Sabihin nyo nga, gratitude. Bibigyan ko po kayo ng warning ha. If you get stuck in jealousy, you feel bad about yourself permanently. Buti pa siya, ganyan. Ako, ganito lang. Kawawa naman ako. Pero gusto kong buksan mo yung mga mata mo kasi meron pa rin blessing sa paligid mo. Nung high school po ako, isa sa mga pinaka-pinangarap kong cellphone ay ito, Nokia 3310. Sinong nakaabot niyan? Huwag kayong sinungaling. Nokia, kasi ang ganda ng snake. Tapos, ang ganda ng ringtone. Tut, 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 tut. Alam mo, nung nagkaroon ako nila, kasang ko talaga para malaman nilang may Nokia 33 na ko. Tut, hindi, tut, tut, tut. Di ba may ganun? Hindi. Tut, 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 tut. Yung mahaba. Tut, 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 tut. Di ba twice pa yon? Ay talaga, nung nagkaroon ako niyan, ay tuwang-tuwa ako.
Minsan, pwede mo pang yan, parang i-upgrade ang tawag, magiging 3315, pwede kang mag-compose. Di ba, Benz? Ganun yan. Tapos minsan, umiilaw-ilaw pa yung backlight. Di ba? Kung ano yung tunog. Diba? Ang daming nakaka-relate. Yan ang gusto kong cellphone. Pinangarap ko yan. So, nung nagkaroon ako, talagang proud ako. Eh, nung nagkaroon ako, may lumabas na bagong cellphone. 7650. All of a sudden, yung snake sa 3310, ang pangit na. Kasi ito colored. Pwede ka pang mag-picture. Although hindi pa ganun kagandang camera, pero that time, okay na. Di ba si Scott? Ganun yun. So, nainggit ako. Nakita ko, nung nakita ko may 7650 yung kaklase ko, nainggit na. Nakalimutan ko na, bless ako, may 3310 ako eh. Pero dahil nainggit ako sa 7650, hindi ko na nakita kung gaano ako ka-bless. From my experience, kapag grateful ka, satisfied ka sa kung anong meron ka. Pag grateful ka. At kapag satisfied ka sa kung anong meron ka, yung inggit, mahihirapang makapasok sa puso mo. On another personal and deeper sense naman, you see, 3 po kaming magkakapatid. Puro kami lalaki. And ako po ang panganay sa aming 3 magkakapatid. My 2 brothers, meron na pong mga anak. Yung sumunod sa akin, 2 ng anak niya. Yung bunso namin si EJ, may anak na din. Kami ng misis ko, turning 5 years na kami hanggang ngayon, wala pa rin kaming anak. And then sometimes, pumapasok sa isip ko, buti pa sila, may baby na, naunahan ako. May selos. Minsan may inggit din. And then, nung nalaman ko yung step na to, be grateful for what you have, sabi ko, nga no, ba't ako maiinggit? Ba't ako magsiselos? I have 2 brothers. Intact kami 3. I have 3 nieces. Puro babae kasi yung mga anak nila. And I am grateful for that. Sabi ko na lang kay Lord, ako na lang ang magbigay ng unang lalaki. Kaya nagre-research na ako eh. You see, kapag grateful ka, makukontento ka, mawawalang inggit. When you're grateful for God's your life, slowly, you will be grateful for God's blessings in the lives of others also. And this brings us to step 4. Pero bago yung step 4, what's step 3 again? Thank you, Poch. Step 4. Thank God for other people's blessings. Celebrate other people's successes and honor them for what they have accomplished. Be genuinely happy for other people's successes. Share in their joy. Share in their victory. In fact, ayaw ko lang kayo na maging masaya kapag nangyari yun. I encourage you na ipagdasal na sana mangyari yun sa kanila. Hindi, no? Ipagdasal mo na sana, ikaw na naghanap ng jowa, siya din naghanap ng jowa. Ipagdasal mo sana makahanap ka ng jowa. Kahit maunahan mo pa ako. Pray for it also. Ipagdasal mo na yung ako, employees mo, ma-promote. Ipagdasal mo na tumaas din ang sahod nila. Yung mga single mong kakilala, ipagdasal mo na sana magkaasawa na sila. Yung mga kapatid mo, ipagdasal mo na sana maging successful sila. When you do this, something magical will happen to your life. Ay, maniwala, taga-Pangasinan na. Bakit? Kasi may law sa universe na nagsasabing, what you give, you will receive in abundance. There's a law in this universe. What you give, hindi lang babalik sa'yo, but in abundance. When you celebrate others' success and achievements, the spirit of comparing and competition dies down. And the spirit of gratitude and gladness rises in your heart.
Eh di pare-parehas tayong happy. What's step number 4? Step 5, purify your desires. Pakiulit. Alam mo kung bakit ka naiinggit? Ano niyo kung bakit? You get in touch with your desires. Sabi sa James, and even when you ask, you don't get it because your motives are all wrong. Ask yourself, are your desires, are your motives in the right direction? Yung mga desires mo ba, yung mga motibo mo ba, nasa tamang direksyon o nasa lugar? Ito may ipapakita ko sa inyo. Sabi niya, please lang ilagay sa lugar kung magsiselos ka. Okay, selos ako, Davao City. Ilagay mo sa lugar. Again, ask yourself, nasa tamang lugar ba ang desire? Sige, hanggang makamove on kayo. Ask yourself, nasa tamang desire, nasa tamang lugar ba ang mga desires at motibo mo? Kasi more often than not, the thing that triggered your jealousy is just a small piece of a bigger desire. Kapag hinimay-himay mo layer by layer after layer in your heart, and check behind what's that feeling, you will discover na merong mas malalim na issue, merong mas malalim na desire, merong mas malalim na longing sa puso mo. Such as ito. Oh, gusto ko ng bagong karir. Gusto ko ng bagong trabaho. Pero sa totoo naman, hindi naman talaga yung career ang concern mo. Hindi yun. Ang totoong concern mo is you want to matter sa ibang tao. Kasi sa career mo, hindi ka na pinapansin. Am I making sense? Ano pa? Or you desire to be famous. Kasi naiinggit ka sa kaibigan mong famous. Pero, if you will peel the outer layer of it, ang gusto mo pala ay you just want to be enough. Ano pa? Or you desire to get married. Pero ang totoo pala, gusto mong maging single for life. Ang desire mo pala ay to be loved or to belong. Kasi nakikita mo kapag nagkinasal na siya, ay parang nalalove siya, nabebelong siya. Pero honestly, hindi talaga yung marriage ang desire mo. Ang marriage mo mas malalim. To be loved and to belong. Nasusundan niyo yung punto ko? Ask the Lord to purify your desires. I want you to bring your desires to God. Ask the Lord to purify them and fine-tune them for you. Anong step number 5? Step 6, pursue your God-given desires. Pakiulit. Remember this, God created us with godly desires, including the ability to pursue them. Tanungin mo ang sarili mo, or your godly desires. Ano nga ba talaga yung purified na gustong-gusto ng puso mo? You pursue them. Saan ka ba tinatawag ng Diyos? Ano ba ang tawag ng Diyos sa'yo gusto niyang gawin sa buhay mo? Ask yourself. By pouring your life into your calling, you decrease space for sin. You use your energy to focus on your own race, not someone else's finish line. What's step number 6? Last, step 7. Feeling ko nyo na to. Form long-term habits. Paulit nga. Napansin nyo, yan uli ang last step. Sa lahat ng mga pinag-usapan nating emosyon mula anger, shame, fear, sadness, yan lagi ang last step. Form lifelong habits. Bakit yan ang last step? Kasi hindi ka lang naman isang beses makaka-experience, makakaramdam ng jealousy. Because jealousy will come and go. Kailangan mo ng strategy, ng game plan
para malabanan mo ang jealousy, ang envy. Today, you will be jealous of one thing naman ang kinaiinggitan mo. But the habit of responding rightly will bless you. Amen ba tayo dyan? Blessed so far? May I invite everyone to please stand. Again, those are the 7 steps. And I hope na-picturean ninyo online, I hope na-screenshot ninyo. Because in times of jealousy, para hindi siya mag-lead sa envy, powerful yung mga steps na yan. Now, may I go deeper? Okay lang? Medyo mas lalaliman ko. Okay lang sa inyo? Sino ulit sa inyo nakaramdam na ng jealousy? Taas ang kamay. Nakaramdam na ng envy? Taas ang kamay. Ayan. Salamat po. Pakipatay na po yung ilaw. Salamat po. I want you to think of the times wherein nakaramdam ka ng selos. Of the times na nakaramdam ka ng inggit. Think of that. I want you to dig in to your jealousy deeper. Laliman mo. Alalahanin mo yung nagselos ka, nainggit ka, tapos I want you to dig in deeper. Laliman mo pa. Because many times, listen to this, you will find a subtle accusation that God owes you something. Pag tinignan mo yung kailalim-laliman ng pagsiselos mo, dahilan ng pagsiselos mo, at makikita mo dyan, may utang sa iyo ang Diyos. Feeling entitled ka. Ganon ang jealousy at envy. Kung titingnan mong mabuti, envy is not our issue with the other person na kinaiinggitan mo. No. Actually, envy is our issue with God. Sample, ito. Naiinggit ka sa kaibigan mo kasi may jowa siya. Actually, hindi ka naman naiinggit na may jowa siya. Actually, pangit ka pa nga doon sa jowa niya. Naiinggit ka kasi wala ka. Naiinggit ka kasi hindi pa binibigay ng Diyos sa'yo. May utang sa ang Diyos. Am I making sense? So isipin mo yung mga panahon na naiinggit ka, dig deep into it, makikita mo, wala kang issue doon sa taong kinaiinggitan mo. Ang issue mo, nasa Kanya. Ang issue mo, nasa Diyos. Kasi hindi pa niya binibigay sa'yo. Ang tingin mo, utang sa'yo ang Diyos. Wala rin naman talagang issue sa'yo na mayaman yung kaibigan mo. Ang problema, Lord, bakit ako hindi pa mayaman? Sundan niyo ako. Hindi naman talaga issue sa'yo, hindi naman talaga problema sa'yo na nakakapag-travel sila kung saan. Hindi mo issue yon. Ang issue ko, Lord, bakit ako hindi makapag-travel? Is God speaking to your heart right now? Hindi talaga issue yun. Issue mo sa Diyos. Kanina na kwento ko, may 2 brothers, may mga anak na. Hindi naman talaga ako naiinggit kasi may anak sila. Naiinggit ako kasi, Lord, bakit kami wala pa? Yung circle of friends namin, ni Jobel, my goodness, kami pa ang unang kinasal ko. Ngayon, may mga anak na sila. Hindi naman ako naiinggit kasi may anak na sila. Nagseselos ako, naiinggit ako kasi, Lord, bakit ako kami? Wala pa! Yung bayaw ko, kaisa-isang kapatid ni Jobel, nauna pa kaming kinasal for advance kami ng 2-3 years. Bagong kasal pa lang sila. My goodness, buntis na yung asawa. Siya ang unang nagbigay ng apo sa side nila Jobel. Hindi naman talaga ako naiinggit kasi buntis sila.
Naiingit ako kasi, Lord, bakit hanggang ngayon? Wala pa. And I thought, Lord, may utang ka. Kasi hindi mo pa binibigay yung para sa akin. Utang mo yun sa akin. Ang dating, kapag naiingit tayo, parang may utang ang Diyos sa atin. God owes us something. But, nung panahon na gano'n ang nasa isip ko, Lord, utang mo. Bigay mo sa akin to. Pero nung mga panahon na gano'n ang nasa isip ko, when I look at the crucifix, I saw Jesus hanging. Na-realize ko to. And this was so powerful on my part. Pakinggan niyo mabuti. Wala siyang utang sa akin. In fact, ako pa nga ang may utang sa Kanya. My dear Feast the Bukan family, kung nakakaramdam ka ng selos, kung nakakaramdam ka ng inggit, as we enter into worship today, I invite you, look at Jesus hanging on the cross. Look at Him. Look at His eyes. Look at Him. Tignan mo siya sa mga mata and see if you can really tell Him, Lord, utang ka sa akin ha. Lord, you owe me. Lord, utang mo yung jowa para sa akin. Lord, utang mo yung pagyaman ko. Lord, utang mo sa akin yung pag-travel ko. Lord, utang mo sa akin yung sasakyan ko. Look at the cross and see Jesus eye to eye. Sige nga, tingnan ko. Kung kaya mong sabihin, Lord, may utang ka sa akin ha. Utang mo yung jowa ko na ibibigay mo sa akin ha. Kung hindi mo masasabi yung mga yun sa harapan ng crucifix, then papalapit na ang spiritual breakthrough mo. Because, listen to this, huwag mong palagpasin to. You realize, listen to this, huwag mong palagpasin to. You realize that your unmet expectations pales in comparison to how gracious God has been to you. Marirealize mo na grabe pala yung blessings mo, yung things na binibigay sa'yo ng Diyos. Sige nga, tingnan mo, sabihin mo, eye to eye, may utang ka, marirealize mo wala siyang utang kasi sobra-sobra na ang binigay niya sa'yo. Am I making sense here? He has already given you what you most need. Forgiveness from sin, spiritual freedom, eternal relationship with Him, unstoppable love for you, forever kingdom, at marami pang iba. God does not owe you anything. You owe everything to God. Ngayon, wala pa yan, hindi niya yan utang sa'yo. Kasi sobra-sobra na ang binigay niya sa'yo. As we worship today, I also invite you to bring to Him all your desires to Him. Yung mga maliliit na desires, malalaking desires, I want you to surrender all those desires to Him. Also, bring to Him all your disappointments, all your frustrations, ibigay mo na ngayon sa Kanya, and expectations. My dear Feast the Bukan family, entrust all your desires to God. Only He can satisfy the desires He has placed in your heart in the best way, in the best time. Today, before we come into worship, I invite you to pray and surrender everything to Him. Jesus, we are here in front of you, looking at you at the cross, and we feel grateful because we realize, yes, may mga bagay na kulang sa amin, may mga bagay na pinagseselosan kami, may mga bagay na kiniinitan kami, but today, Lord, we realize, sobra-sobra pala yung blessing nyo sa amin. Jesus, help us to see these blessings. At sana hindi kami mabulag ng selos, hindi kami mabulag ng inggit. And today, Lord,
as we wait for that moment na kami rin ma-promote, kami rin makapag-travel lagi, kami rin magkaroon ng sasakyan, kami rin magkaanak, kami rin magka-jowa, kami rin magkaasawa. As we wait for those moments, oh Lord, we will just enjoy the process. And today, Lord, we declare that these dreams, these prayers are answered. Why? Because at the end of the day, our prayer is this: your will be done. And because of that, your will is always the best. That's why today, Lord, we surrender everything to you. We declare blessings coming, dreams coming true, prayers answered, victories in our battle, healing in our sickness. In Jesus' name we pray. In Jesus' name we pray. In Jesus' name we pray. We worship the Lord today. Thank you for watching. Be sure to subscribe to this YouTube channel para wala kayong ma-miss na video at live stream. Please also share this video to your loved ones, families, and friends. And do not forget that you can join us here live sa Feast Dagupan. God bless you all more. Mama Mary loves you.